Matapos makuha ng Philadelphia 76ers si LeBron James, marami ang naniniwala na isa na sila ngayon sa pinakamalakas na koponan sa NBA at isa sa pangunahing paborito para maging kampeon sa susunod na season. Isipin ninyo ang lineup na binubuo ni na LeBron James, Tyrese Maxey, VJ Edgecombe, Jaylen Brown at Joel Embiid. Sa papel pa lang, tila kumpleto na ang kanilang pyesa para maabot ang NBA Championship. Ngunit sa kabila ng lakas ng kanilang roster, may isang malaking balakid na maaaring sumira sa kanilang pangarap at hindi ito ang kanilang mga makakalaban sa Eastern o Western Conference. Ang pinakamalaking kalaban ng Sixers ay ang kalusugan ni Joel Embiid. Ilang season na ring paulit-ulit na hinahadlangan ng injuries ang karera ni Embiid. Noong nakaraang season, 38 games lamang ang kanyang nalaro dahil sa iba't ibang injury. Kaya kahit gaano pa kalakas ang lineup ng Philadelphia, kung mawawala naman ang kanilang franchise center sa pinakamahalagang bahagi ng season, posibleng masayang lang ang tsansa ni LeBron James na muling magkampeon. Dahil dito, may mga usap-usapan na maaari ng pag-isipan ng Sixers ang pag-trade kay Joel Embiid habang may mataas pa rin ang kanyang halaga. Ilan sa mga posibleng kapalit na binabanggit ng mga fans ay sina Anthony Davis o Domantas Sabonis kung papayag ang kani-kanilang mga kuponan. Bagamat mahirap isuko ang isang dating MVP, isa ring malaking sugal ang panatilihin ang isang manlalarong may napakalaking kontrata kung patuloy naman siyang naaapektuhan ng injuries. Sa ngayon, nakatali pa si Joel Embiid sa isang 3-year, $192.9 million maximum contract extension na may player option sa huling taon. Kaya napakalaking desisyon ang haharapin ng Philadelphia kung sakaling pag-isipan nilang ilipat ang kanilang superstar center. Kaya ang malaking tanong ngayon, susugal pa rin ba ang Philadelphia 76ers kay Joel Embiid sa kabila ng sunod-sunod na kabiguan dahil sa kanyang injuries? O panahon na ba para mag-move on at humanap ng mas healthy at mas maasahang sentro na makakatulong kay LeBron James sa kanilang misyon na maibalik ang Larry O'Brien Trophy sa Philadelphia? At kayo mga idol, ano ang masasabi ninyo? Dapat bang manatili si Joel Embiid sa Sixers o mas makabubuti na siyang i-trade habang may mataas pa ang kanyang trade value? Samantala, sunod namang maglalaro sa Philadelphia 76ers ang dating teammate ni LeBron James na si Kentavious Caldwell-Pope matapos siyang i-buyout ng Memphis Grizzlies at magdesisyong pumirma sa Sixers. Si KCP ay dating naging mahalagang bahagi ng Los Angeles Lakers at nakasama ni LeBron James sa pagwawagi ng 2020 NBA Championship. Matapos ang kanyang pananatili sa Lakers, lumipat siya sa Denver Nuggets kung saan muli siyang nagkampeon noong 2023. Patunay na isa siyang veteranong manlalaro na alam kung paano manalo sa pinakamalalaking laban. Sa edad na 33, kilala si Caldwell-Pope bilang isang mahusay na 3-and-D player. Maaasahan siya sa depensa laban sa pinakamahuhusay na guards at wings ng kalaban habang nagbibigay rin ng consistent na 3-point shooting at floor spacing sa opensa. Malaki ang maitutulong niya sa Philadelphia dahil dadagdag siya ng championship experience, depensa at outside shooting na kailangan ng koponan upang mas lumakas ang kanilang rotation at maging mas seryosong contender sa Eastern Conference. Kayo mga idol, ano ang masasabi ninyo sa paglipat ni Kentavious Caldwell-Pope sa Philadelphia 76ers? Sa tingin ba ninyo makakatulong ba siya para makalaban ang Sixers sa titulo ngayong season? They've been coming back all season long. KCP responds with a three of his own. Calls on the back down. Under 3 remaining in a fast-moving first quarter. KCP for 3. Bingo.